Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Malacanang kinikilala ang papel ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pagsugpo ng korupsyon sa bansa. Magbabalita si Alvin Baltazar. Itinuturing ng Malacanang na nagkaroon ng mahalagang partisipasyon si Congressman Leandro Leviste sa pagsugpo ng korupsyon sa bansa lalo't mainit ang usapin sa malawak na irregularidad sa flood control. Ito ay nakiparesto ng kongresista si Batangas DPWH 1st District Engineer Abelardo Calalo nitong Agosto 22 dahil sa umano'y tangkang suhol para kay Representative Leandro Leviste para mapigilan ang pagsisiyasat sa anomalya sa mga flood control at infrastructure projects sa lalawigan. Ayon kay Castro, bukas ang Pangulo sa kahit kanino gaya ni Congressman Leviste para makipagtulungan upang masugpo ang katiwalian gaya ng anomalya sa flood control projects. Ang pahayag ay ginawa ng matanong ang Palace Press Officers kung patatawag ba si Leviste sa Malacanang kasunod ng aksyon nito kay Engineer Calalo na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Mas maganda nga dagdag ni Castro na makausap ng Pangulo si Congressman Leviste para matumbok kung ano ang kanyang mga nalaman lalo't personal siyang may ginawa aksyon sa District Engineer. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mas maganda po na makausap din po ng Pangulo si Congressman Leviste at kung ano ang kanyang mga nalaman kasi personal po siyang nakahuli dito kay District Engineer at most probably may mga kontraktor na nabanggit dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Bureau of Internal Revenue o BIR hahabulin ang mga kontratista ng flood control project na mapapatunayang hindi nagbayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Hindi rin palulusutin ng Bureau of Internal Revenue mga contractor ng flood control projects na mapapatunayang nagkulang sa mga requirement o hindi nagbayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Pahayag ito ni BIR Commissioner Romeo Limagi Jr. sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Marcos Administration sa mga maanomalyang flood control projects sa buong bansa. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na una, sisingilin at hahabulin ng tanggapan ang buwis na dapat ay inihulog nila sa gobyerno. Kung mayroon kasi anyang kakulangan ng mga ito lalo na sa mga requirement, hindi rin sila makakakuha ng updated tax clearance mula sa BIR. Ikalawa, madidisqualify anya ang mga ito sa mga susunod na government procurement at masususpende ang final settlement ng kanilang existing contract sa gobyerno. Kung kakailanganin anya magpataw ng tax lien sa mga kontrata, ipatutupad ito ng BIR upang masiguro na mapoprotektahan ang pondo ng mga Pilipino. Dagdag pa rito, kung may matibay na ebidensya na sadyang pandaraya o hindi pagbabayad ng tamang buwis, maaari silang kasuhan ng tax evasion. Ito ay hindi lang simpleng administrative process lang. Ang layunin nito ay tiyakin na lahat ng kumikita mula sa proyektong pinondohan ng buwis ng taong bayan ay nagbabayad din ng tamang buwis.
Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kamara tiniyak na formal na iimbitahan si Baguio City Mayor Magalong upang magsalita sa pagdinig hinggil sa irregularidad sa flood control project. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Pinayuhan ng mga lider ng Kamara si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maghintay ng formal na imbitasyon mula sa Kongreso bago siya dumalo at magbigay ng testimonya kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga infra projects. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Benny Abante, Chair ng House Committee on Human Rights, darating ang tamang panahon para makaharap ng alkalde ang mga mambabatas. Ito ay tugon sa reklamo ni Magalong na tila hinahamon lang siya ng mga mambabatas na magtestigo, ngunit wala pa rin siya natatanggap na formal na abiso. Giit ni Abante, igagalang ng Kamara ang alkalde at bibigyan ito ng kaukulang kortesiya sa sandaling dumalo siya sa pagdinig. Samantala, kinumpirma rin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts, na darating ang panahon para imbitahan si Magalong, ngunit dapat anya'y handa ito magsalita na may kaakibat na ebidensya. Nililaw rin ng kongresista na hindi pa kasama sa September 2 hearing kaugnay ng Bulacan Flood Control Projects si Magalong dahil wala itong direktang kaalaman sa nasabing usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador sang-ayon sa paglikha ng Independent Commission na tututok sa investigasyon ng kontrobersyal na flood control project. Narito si Nympha Asuncion. Pabor si Senador Kiko Pangilinan sa pagbuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa kontrobersiya ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Pangilinan, ang independent commission ay dapat na pangunahan ng mga katulad ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ginit ng senador na dapat mahiya at maparusahan ang mga nasa likod ng mga questionable at maanomalyang flood control projects. Kasabay nito, nagpahayag rin ng pagsang-ayon si Pangilinan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng mga isyu ngayon. Anya, dapat lang itong gawin sa gitna ng pagiging viral na rin ng mga marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga sangkot sa ghost flood control projects. Nanawagan rin ng mambabatas sa mga Pilipino na maging mapagbantay at iulat ang mga politiko at public servants na may marangyang pamumuhay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Project Dime Digital Tracker ng Department of Budget and Management o DBM maaari nang gamitin upang silipin ang estado ng flood control project ng pamahalaan. May report si Lawrence Tanhoco. Maaari nang masilip ng publiko ang kalagayan ng mga flood control projects ng pamahalaan gamit ang Project Dime Digital Tracker ng Department of Budget and Management o DBM. Pinangunahan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang paglulunsad ng flood control component ng Project Dime sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod Pasay. Ayon kay Pangandaman, malinaw ang bilin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mararamdaman ng mamamayan ang mga proyektong pinupondohan ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Ang Project Dime ay gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng satellite, drone at geotagging para masubaybayan ang estado ng proyekto. Mayroon din ito ang community feedback feature kung saan maaaring magbigay ng komento o suhestyon ng publiko gamit ang kailang Google o social media accounts. Sakop ng Project Dime ang iba't ibang infrastruktura tulad ng farm-to-market roads, railway projects, irrigation systems at ngayon kasama na rin ang mga flood control projects. Kasama na lumagda sa kasunduan para sa mas epektibong implementasyon ang DICT, DOTR at DepEd habang nagpahayag din ng suporta ang MMDA, lokal na pamahalaan ng Pasay at ilang civil society organizations. Layunin ng DBM at partner agencies na mas mapatibay ang transparency, accountability at partisipasyon ng mamamayan sa lahat ng proyektong pampubliko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago magiging ombudsman, dapat linawin ang plano sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Si Kathleen Forbes sa balita. Nilinaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hindi na kailangan ng bagong batas para gawing mandatory ang disclosure ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna na rin ito ng panawagan para sa lifestyle check ng mga government officials. Gate ni Redon, malinaw na mandato ng bawat opisyal at kawani ng gobyerno ang pagsusumite ng SALN na naglalaman ng kanilang kinikita at mga ari-arian. Ngunit dahil na nga rin sa ipinagbawal na nakaraang ombudsman ang pagsasapubliko nito, ay nawala ng basehan ng mamamayan para masuri at maikumpara ang yaman ng mga opisyal batay sa kanilang kinikita at aktwal na pamumuhay. Kaya anya mahalaga na ipaliwanag ng bagong itatalagang ombudsman kung ano ang magiging plano nito hinggil sa pagbubukas ng SALN sa publiko. Problema po ng previous ombudsman dati, parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala pong access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So, I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 20 bigas para sa mga mangingisda ilulunsad na ngayong araw. Si Marian Bastasa sa balita. Makakabili na rin ang mga mangingisda ng 20 bigas sa ilalim ng 20 bigas. Meron na program ng Department of Agriculture. Ngayong araw pangungunahan ni DA Secretary Francisco Chulorel Jr. at PFDA General Manager Glenn Pangapalan ang paglulunsad ng programa sa Navotas Fishport Complex. Ilalapit na mismo sa mga mangingisda ang murang bigas dahil mula sa NFA warehouses ay i-deliver ito sa mga fishport. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisda at manggagawa sa fishport na nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Tulad ng sa magsasaka, tig 10 kilo ng bigas kada buwan na maaaring mabili ng bawat isa. Sa datos ng DA, tinatayang 2.9 milyong mangingisda ang inaasahang makikinabang sa programa. Bukod naman sa Navotas, kabilang sa inisyal na rollout ng fisheries sector sa Lucena City sa Quezon at sa Sual sa Pangasinan. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Edukahon Recovery Kit ipinamahagi ng Department of Education o DepEd para sa tuloy-tuloy na edukasyon sa gitna ng sakuna. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Pinasinayaan ng Department of Education ang Edukahon na siya magagamit ng mga estudyante para sa tuloy-tuloy na pag-aaral sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ito ayon sa DepEd ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng sektor sa panahong sinusubok ang bansa ng kalikasan. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara paglunsad ng Edukahon ng bisita ito sa Tabaco National High School sa Albay kahapon. Laman ng Edukahon ang mga kagamitang maaaring ipalit agad sa mga nasirang school supplies at learning materials kundi ay sumusuporta sa pagtuturo at pagkakatuto sa evacuation centers maging sa mga pansamantalang silid-aralan. Ay sa kalihim, unang naapektuhan ng kalamidad ang mga mag-aaral at guro, kaya't sa pamagitan nito tinitiyak nilang hindi maantala ang kanilang pag-aaral at pagkakatuto sa kabila ng mga pangyayari. Upang masiguro na magiging kapakipakinabang ito, ang nilalaman ng Edukahon ay nakadepende sa kung sino ang tatanggap at sa partikular na pangangailangan ng mga apektadong paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang bagong programa ang inihahanda ng Social Security System o SSS para makatulong sa mga miyembrong nangangailangan. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, target nilang ilunsad bago matapos ang Desyembre ang isang microloan facility katuwang ang Union Bank.
Layo ng programa na magbigay ng pansamantalang tulong para hindi mapilitan ang mga manggagawa na umutang sa mapagsamantalang lending schemes at mabiktima ng loan sharks. Magiging kapareho naman umano ito ng kasalukuyang loan interest rates ng SSS at maaaring bayaran mula 15 hanggang 70 araw. Dagdag pa ni Deklaro, maituturing itong pamaskong handog ng SSS para sa kanilang mga miyembro at nakatakda rin itong buksan sa iba pang partner banks. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iimbestigahan ng House Quad Committee ang posibleng koneksyon sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero sa madugong kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Ito ay matapos lumabas sa briefing ng House Committee on Human Rights na may mga pangalan ng pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na tinutukoy umano ng kaanak ng mga biktima ng madugong kampanya kontra droga. Ayon kay House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr., batay sa salaysay ng National Police Commission o NAPOLCOM, sa ilan sa 18 pulis na kanilang iniimbestigahan kaugnay sa isabong ay dati ring sangkot sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Balakan niya imbitahin ng Quadcom ang lahat ng 18 pulis, kabilang ang 6 na napatalsik na sa serbisyo sa gagawing pagdinig. Inaasahan na sa susunod na linggo ay magpupulong ang Quadcom para ilatag ang mga panuntunan at ikasa ang formal na pagdinig sa Setyembre. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Muling tiniyak ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalayaan ng pamamahayag sa harap ng mga hamon na kinakaharap ng media sector. Sa ginanap na National Press Freedom Day Conference, sinabi ni Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, na patuloy ang inisyatiba ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamahayag at ipagtanggol ang kanilang karapatan, lalo na sa digital age. Dinaluhan ng komperensya ng mga media practitioner at estudyante mula sa iba't ibang universidad upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng press freedom, mga banta at mga estratehiya para mapanatili ang malayang pamamahayag. Binigyang diin din ni Yusek Torres ang mga nagawa ng administrasyon para mapalakas ang proteksyon sa media at lumikha ng kapaligirang sumusuporta sa malayang pagpapahayag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Naghain ng panukalang batas si Parañaque kay 2nd District Representative Brian Yamsuan upang labanan ang mabilis na pagkalat ng mga fake content mula sa Artificial Intelligence o AI o tinatawag na deepfakes. Sa ilalim ng House Bill 3214 o Deepfake Regulation Act, itinakda ang karapatan ng bawat Pilipino sa sariling anyo, mukha, katawan at boses kahit hindi ito nakarehistro bilang trademark o copyright. Magkakaroon ng hiwalay na opisina sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL para sa mga nais magparehistro ng kanilang likeness bilang trademark. Bubuo rin ng isang notice ang takedown office sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang tanggapin at beripikahin ang mga reklamo at magpalabas ng kautusan para alisin ang mga illegal na deepfake. Mayroong 48 oras ang online platform na tanggalin ang naturang content matapos matanggap ang validated complaint. Sakaling hindi sumunod, pagbumultahin ang mga ito ng 50,000 piso kada araw. Ang mga taong mapapatunayang sadyang lumikha o nagpakalat ng deepfake ay maaaring makulong ng 2 hanggang 5 taon at pagbultahin ng 50,000 piso hanggang 200,000 piso. Ani Yamsuan, panahon ng bigyan ng proteksyon ng mga Pilipino
laban sa mapanlinlang na paggamit ng AI, lalo na sa mga kasong ginagamit ito upang manloko, manira ng reputasyon, magpanggap bilang ibang tao at magpakalat ng fake news o di kaya mga sensitibong material. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Matapos sa mahabang pananatili sa abroad, ligtas na nakauwi sa bansa ang 21 distressed overseas Filipino workers o OFW mula Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sa pamamagitan ng koordinasyon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, matagumpay na na-repatriate ang mga kababayan sa Pilipinas. Lula ng Gulf Air Flight GF154 ang mga OFW na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Pagdating nila sa paliparan, sinalubong sila ng ilang kinatawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW at OWA upang maalalayan sila sa pagproseso sa immigration. Ipinagkalooban din sila ng financial assistance, medical check-up at transport assistance upang makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Habang ang iba naman binigyan ng hotel accommodation para sa pansamantalang tutuluyan habang inaasikaso ang kanilang pagbabalik sa kanilang mga probinsya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. San Fernando, Pampanga, prioridad ang pangangalaga sa mga heritage property na potential ding tourist destination. Mag-uulat si Hazel Morada. Prioridad ng pamahalaang lungsod ng San Fernando, Pampanga ang pangangalaga ng mga heritage property na patukring tourist destination. Sa panayam ng Radyo Magazine kay City Tourism Officer Ching Pangilinan, ipinagmalaki nito ang matatag na relasyon ng LGU sa mga may-ari ng heritage properties gaya ng mga lumang bahay na kahit may nakatira pa ay tumatanggap ng mga turista. Isang lungsod ng San Fernando, Pampanga sa mga pinakaunang syudad sa bansa na nagbibigay insentibo sa mga heritage property owner. Meron sila zero assessed value pagdating sa real property tax kasi nga we consider them as our treasures in the city of San Fernando. Yung nasisave nila sa Amilyar, yun yung pang-maintain nila ng mga akanika nilang mga bahay. Bukod sa mga pribadong heritage properties, pinepreserba rin ng pamahalaang lungsod ang luma nitong City Hall na planong gawing isang library and heritage center. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang tinakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa.
ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga information officers ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at local government unit o LGU sa Kalinga nagsanay ng digital media literacy upang labanan ng misinformation at isulong ang fact-checking. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Philippine Statistics Authority o PSA documents maaari na makuha sa Municipal Civil Registrar's Office ng lokal na pamahalaan ng Bugalyon, Pangasinan. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Mas pinaganula sa panangalan na ari dokumento manlapod Philippine Statistics Authority o PSA para sa residente na bali na Bugalyon at Luyag na Pangasinan. Aya dyan pa na maglay na Batch Request Entry Query System o BREX ya mangitan na pangkanaunawa at sa residente na Bugalyon ya makaala na birth certificate, death certificate, marriage certificate ng Senumar, Jalad Municipal Registrar's Office, imbis sa dyan opisina na PSA Pangasinan at bali na Kalasyaw. Lapod saya, agla na pag yaong gastos na pamasahe, tan manalagared ang dukoya pila, so are residente na Bugalyon ya manggabay o mangkailangan ya mangala na are abitlan dokumento. Ipapanunod balit na LGU Bugalyon ya walay kaaruman ya 100 pesos ya processing fee o sa aktual na babayaran para at dokumento ya gabay yalaan na sa kaya individual. Para sa interesado tan wala rin tapat para sa yan programa na yarin unlad opisina na Municipal Registrar Jad Sab na Municipal Building na bali na Bugalyon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sir Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Rice Efficiency Program inilunsad sa Batangas City. Detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Batangas City ang Rice Sufficiency Program sa ilalim ng Alagang Pang-Agrikultura
tagumpay ng magsasaka sa pamamagitan ng Office of the City Agriculturist. Ayon sa pabatid ng Batangas LGU, layunin ng programa na buhayin at pataasin ang produksyon ng palay upang makamit ang rice self-sufficiency at matulungang maging mas produktibo ang mga magsasaka sa lungsod. Ayon kay Mayor Marvy Marino, malaking tulong ang programa sa mga lokal na magsasaka kasabay ng pagtiyak nito para sa pakikipag-ugnayan sa mga pambansang ahensya para sa mga kinakailangang infrastruktura tulad ng dryer at milling facilities. Itinagdag ng pununungsod na patuloy niyang susuportahan ang programa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga barangay na maaaring pagtaniman ng palay, pagbibigay ng pagsasanay sa mga magsasaka ukol sa makabagong teknolohiya at pagpapakilala ng mga bagong inobasyon sa pagsasaka. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Malaking eroplano ng Cebu Pacific na may 459 na pasahero magsisimula ng lumipad mula Manila patungong Puerto Princesa. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Inkumpirma ay Cebu Pacific President ug Chief Commercial Officer o COO Sander Lau nga mag-impusarang maglipad andang mabal ng eroplano alin sa Manila, Papakon, Palawan. Makunta na impisa sa petsa 2 ang Oktubre ang dagunandya ay mag-aimpisaran ang A330neo ay ang Cebu Pacific alin Manila, Papakon sa Puerto Princesa igbalikan sa sulod 4 ka beses sa Domingo. Sigun pa kilaw ang pagpapalabag ang operasyon ang A330neo ay katatabang sa turismo eg ekonomiya ang nasyon. Ang A330 ay mas mabal nga eroplano nga kapasidad nga magsakay i-4 ka 2,059 ka pasahero. Diyara ang pinakabagong inerasyon ni ang eroplano nga mas mababa ang makukonsumo nga langis kada baglipad eg mas maluway anang daguno kung ikukumpara sa ibang mga eroplano. Kadingandang mag-aabri ang Puerto Princesa ang Manila Iloilo flight impisa sa petsa 26 ang Oktubre eg Manila Bohol Manila sa petsa 16 ang Nobyembre gamit ang Cebu Pacific A330neo nga eroplano. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Mondragon Northern Samar benepisyaryo ng Support to Barangay Development Program. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Ginbuhat sa bungto San Mondragon, Northern Samar ang groundbreaking ug turnover ceremonies para sa mga proyekto sa Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program. Partikular sa Barangay Kahigsan, gin-turnover ang bagong gintindog nga health station nga nagkakantidad 2.5 milyones pesos. Ginbuhat liwat ang groundbreaking ceremony sa one-story, two-classroom school building nga nagkakantidad 5 milyones pesos kundiin ginlalauman nga 1,107 nga mga residente ang magiging benepisyaryo. Partikular sa Barangay San Isidro, ginbuhat ang groundbreaking ceremony sa one-story, two-classroom school building nga may nakawahig nga pondo nga 5 milyones pesos kundiin maabot 80 nga mga residente ang magiging benepisyaryo. Base sa DILG, labaw pa sa pagtindog sining nga mga infrastruktura ang proyekto ang nagsisimbolo sa paglaom, pagkaurusa ug pag-uswag para sa mga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Surigao del Sur nangunguna sa pagpapatupad ng Zero Open Defecation o ZOD program ng Department of Health sa Caraga Region. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Nag-una karon ang probinsya sa Surigao del Sur sa Tibok Caraga Region sa implementasyon sa Zero Open Defecation o ZOD program sa Department of Health o DOH. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas tandag kang Rodrigo Gordo, Supervising Sanitation Inspector sa Provincial Health Office, gipamahayag niya nga anaa sa rank 1 ang probinsya sa tibuok rehiyon kundiin adunay 226 ka mga barangay sa 310 o 72.90% ang deklarado nga ZOD o 100% sa mga panimalay sa maong mga barangay ang adunay kaugalingon nga kasilyasan o CR. Nahibaluan nga napulo na sa mga kalungsuran sa tibuok Surigao del Sur ang nahatagan og ZOD declared certification ug padayon karon ang masusing implementasyon sa nabilin nga siyam ka LGUs. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Youth Forum at Project Pitch Competition inorganisa ng Provincial Youth Development Office sa ika-4 na Sulu Youth Summit. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Dua adlaw Youth Summit intiaka mabihaon sin Provincial Youth Development Office paanang gatos kabataan bilang bahagi sin pagsabo sin Linggo ng Kabataan na bulan yan August doon na Butang Sulu Area Coordinating Center Barangay Bangkal Patikul Sulu. Habiti LGB Ismael lamod ang mga highlights in Youth Summit 2025 in Project Pitch Competition. Hain nagpi sila hang tumpukasin kabataan aon sa lingkat-tingkat project proposal. Saltain man daog kapunduhan sin Sulu Provincial Government supaya dumagbo sini. Liureng hayan aon day sab na tabit nila resource person tumukbal hilalaungan, iwan dumihil ganap pangadjian pa mga kabataan. Lamudun na inihi SK Focal sa Ministry of Interior and Local Government, Agnan Muhammad, lecture tungkol na pagpakay sin Canva, guwaling kan Ryan Hamaris in DI City, mga line agency biyan sin OWA, Mole, iban matod kay Banampa, maksud makabahagi pa mga kabataan, ina mga makadjian nila mahasil, dahil mga upis na sabbot. Dahil RP Holo, Eloisa Muhammad, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Dagdag na 5,000 piso ipapamahagi sa mga senior citizens mula sa lokal na pamahalaan ng Iligan. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Dugang 5,000 pesos o 5,000 pesos nga cash gift gikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan sa kantidad nga nadawat sa matag senior citizen gikan sa National Commission on Senior Citizen o NCSC nag edad 80, 85, 90 o 95 anyos. Matud sa City Government of Iligan, isip paagi sa paghatag og importansya sa mga senior citizens sa dakbayan, 50,000 ka pesos o 50,000 pesos ang idugang sa tanan nga moabot sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon. Sa kinatibukan matag senior citizen nga nag-edad og usa ka gatos o centenarian makadawat og usa ka gatos og 50,000 pesos, 150,000 pesos na cash. Ang mga octogenarians o nonagenarians makadawat og 15,000 pesos o 15,000 pesos matag usa. Kini pinaagi sa ordinansa nga gipasar sa Konseho sa Dakbayan nga gipanguluhan ni City Councilor Providencio Abragan Jr., ang Committee Chairperson for Senior Citizens and Veterans Affairs. Gipahinumduman sa lokal nga kagamhanan ng mga nag-unang rekisitos aron maka-avail sa nasangkit nga programa. Una ang Barangay Certificate, Voter Certificate, Birth Certificate o Government-Issued ID sa usa ka senior citizen nga gustong maka-avail sa maong benepisyo. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad Bashir. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang mga paalala. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan.
Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng National Dairy Authority o NDA na ang produksyon ng gatas ng bansa ay tumaas ng 11.4% sa second quarter ng 2025 dahil sa pagpapalawig ng kawan at ang mga suportang programa ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni NDA Administrator Marcos Antonius Andaya na sa pagpapalawig ng kawan at pagpapaganda ng produksyon sa farm level, nakakagawa ng mas maraming oportunidad para sa mga dairy farmers at napaparami ang pagkakaroon ng sariwa na lokal na gatas para sa mga pamilyang Pilipino. Ipinakita sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang produksyon ng gatas ay umabot ng 18.16 million liters mula Abril hanggang Hunyo, mas mataas kumpara sa 16.3 million liters na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabuuan, nanggaling ang 14.72 million sa mga lugar na tinulungan at binabantayan ng NDA habang ang 3.44 million liters ay ginawa ng iba pang stakeholders. Optimistiko naman si Andaya na makakamit ng gobyerno ang kanilang mga target lalo na sa implementasyon ng kanilang programa sa 70 lalawigan at 463 munisipalidad sa buong bansa. 5 stock farms ang naitayo sa General Tino, Nueva Ecija, Ubay, Bohol, Prosperidad, Agusan del Sur, Malay-Balay, Bukidnon at Carmen, Cotabato at 3 pa ang balak itayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bukas pa rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na muling magpatupad ng isa pang rate cut bago matapos ang taon.
Ginawa ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang pahayag matapos ang pulong ng Monetary Board kung saan nagpasya itong ibaba ng 25 basis points ang target reverse repurchase rate. Ayon kay Remolona, nasa Goldilocks level ngayon ang interest rate na 5%, hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Dagdag pa ni Remolona na nananatili sa agenda ng BSP ang posibilidad ng karagdagang pagbaba ng policy rate sa susunod na mga pulong ng Monetary Board sa Oktubre at Disyembre. Kumpiyansa si Remolona na ang kabuang serye ng mga rate cut ay makatutulong upang higit pang mapalakas ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagpas ng 100 bilyong piso ang mga inaprobahang investment pledges ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa unang 8 buwan ng taon dahil sa malakas na investor confidence sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng PEZA na inaprobahan nila ang mga investments na nagkakahalaga ng 105.83 billion pesos mula Enero hanggang Agosto, 72% pagtaas mula sa 61.69 billion pesos sa kaparehong panahon nitong 2024. Sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga na ang mga investors ay tinataasan nila ang kanilang capital at pinipili nila ang Pilipinas para palaguin ang kanilang negosyo. Ang mga pledges na ito na magiging aktwal na pamumuhunan ay sumasakop sa 179 na bago at expansion projects. Tumaas ito ng 9.82% mula sa 163 proyekto nitong nakalipas na taon. Karamihan sa mga proyekto nasa 100 at 47 ay inaasahang itatayo sa Luzon. Kapwa ang Visayas at Mindanao ay nahuhuli na may 25 at 7 proyekto lamang ayon sa pagkakasunod. Sakop ng mga proyekto ang manufacturing, Information Technology and Business Process Management o ITBPM, domestic, facilities, eco-zone development, logistics at utilities. Mas maraming investment pledges ang nakuha ng sektor ng manufacturing na may 82 proyekto na inaprobahan ng PEZA. Tinaya naman ng Investment Promotion Agency na makakagawa ng mahigit 40,000 trabaho ang mga proyekto at makakakuha ng $3.38 billion na export revenues. Para lamang sa Agosto, inaprobahan ng PEZA ang 29 na proyekto na nagkakahalaga ng 14.87 billion pesos. Bumaba ito ng 8% mula sa tinatayang 16.22 billion pesos sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Dahil sa naaprobahang 150 bilyong pisong investment, sinabi ni Panga na nakuha ng PEZA ang 42% ng kanilang annual target ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-29 ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 9 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 53 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 1 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 32 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 72
o 77 piso at 16 na sentimo, nasa 66 na piso at 68 sentimo ang euro, 41 piso at 51 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 21 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia, at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo.
From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Sasamahan ni World Boxing Council o WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem si Filipino title contender Mark Magsayo sa pagbabalik ng kasiyahan sa Thrilla in Manila pagkalipas ng 50 taon. Ilalaban ng 31 anyos na katutubong Manolo Fortich Bukidnon ang kanyang WBC belt laban kay number 2 contender Sia Kolwa Kuse ng South Africa sa Oktubre 29 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikalawang mataas na kalidad na laban na kinumpirma ng MP Promotions para sa Thrilla in Manila 50th Anniversary Celebration pagkaraang i-anunsyo ng WBC ang Super Featherweight Title Eliminator Fight laban kay Magsayo at Michael Magnesi ng Italy. Tangan ang 24-3 win-loss record card na may 12 knockouts. Ito na ang ikatlong pagdepensa ni Jerusalem sa kanyang titulo pagkatapos makuha ang korona sa pamamagitan ng split decision victory kontra Yuday Shigeoka. Ang una naman niyang pagdepensa sa kanyang titulo ay laban kay dating undefeated Mexican Luis Castillo sa Maynila bago makuha ang unanimous decision panalo sa rematch laban kay Shigeoka ng Japan. Kahit 22 anyos lamang at konti pa lamang ang laban, ipinagmamalaki ni Kuse ang kanyang 9-2-1 record na may 4 na knockouts. Kasalukuyang 6 na sunod-sunod na panalo na ngayon si Kuse kaya't nabigyan siya ng pagkakataon na umakyat sa WBC rankings at nagkaroon ng pagkakataon na kalabanin ang Filipino champion.
Ang pinakahuling biktima ni Kuse ay isa ring Pilipino na si Samuel Salva sa pamamagitan ng unanimous decision. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ng Mapua University at Lyceum of the Philippines University ang Group A, habang ang De La Salle College of St. Benilde, San Beda University at Colegio de San Juan de Latran ay napabilang sa Group B, kung saan nagpatupad ang NCAA ng panibagong format para sa Season 101 Men's Basketball Tournament. Ang reigning champions na Mapua at fourth placer na LPA ay nasama sa Group A, habang ang runner-up na Benilde at third placer San Beda ay napunta sa Group B, kung saan ang kanilang standing ay pinagbasihan para sa groupings. Ginanap din sa Biyernes sa Philippine-Colombian Association ang drawing ng lots para sa 6 pang koponan. Bukod sa Mapua at LPU, napapilang din ang Perpetual Altas, San Sebastian Golden Stags at Arellano Chiefs sa Group A, at ang Jose Rizal University Heavy Bombers at Emilio Aguinaldo College Generals ay napunta naman sa Group B. Base sa bagong format, bawat koponan ay kakalabanin ang kabilang sa grupo nila ng 2 beses, habang kakalabanin nila ang mga koponan sa kabilang grupo ng 1 beses. Sa pagtatapos ng elimination round, maglalaro ang nasa ika-4 at ika-5 pwesto ng bawat grupo sa isang play-in na magdedetermina kung sino ang nasa ika-4 na pwesto ng kanilang grupo para sa quarterfinals. Makakalaban naman ng top team ng bawat grupo ang number 4 team ng kabilang grupo, habang ang nasa ikalawang pwesto ay makakatapat ang ika-3 pwesto sa kabilang grupo. Ang mananalo naman sa bawat serye ay aabanse sa semis at maglalaro ng best of 3 series, at ang mga nananalo sa semis ay papasok ng finals para sa isa na namang best of 3 series. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nagpakawala si Savvy Davison ng 26 na puntos at 12 excellent digs para dalhin ang PLDT lagpas sa Zeus Coffee 24-26, 25-17, 25-17 at 25-14 sa Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Huwebes. Bukod sa kanyang double-double, nakagawa din si Davison ng 7 excellent receptions, kung saan nakompleto ng high-speed hitters ang 5-0 sweep sa elimination round. Nagdagdag naman si Kim D ng 13 puntos, habang sina Micah Reyes at Del Palomata ay nag-ambag ng tig 11 puntos. Pinangunahan naman ni Willin Estoque ang Thunderbells sa natipon nitong 15 puntos, kung saan nananatiling walang panalo ang koponan sa 4 nilang laban. Makatapat ng Zeus ang Creamline sa Biyernes para tapusin ang season. Samantala, inaantay pa ng PLDT ang mananalo sa laban sa pagitan ng Kobe Shinwa at Cherry Tigo sa Biyernes para malaman kung sino ang makakalaban nila sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Sumakabilang buhay na ang veteranong direktor na si Mike De Leon sa edad na 78. Kinumpirma ito ng Film Development Council of the Philippines o FDCP sa isang post kahapon, kalakip ang black and white photo ng batikang filmmaker. Post ng FDCP, A Voice for the Unheard, Rest in Peace Direk Mike De Leon. Inalala naman ni FDCP Chairman Jose Javier Reyes ang buhay ng direktor. His life was dedicated to film. His consistent imagination to explore the language of cinema shaped what we understand of Philippine filmmaking today. Mike De Leon shone a light on the beauty and pain of the downtrodden and repressed, bringing their stories to the cultural forefront. Yan ang bahagi ng post ng FDCP. Kinilala rin ng ahensya ang husay ng batikang direktor. He was the genius behind generation-defining cinematic classics, Itim, Kisap Mata, Batch 81 and Sister Stella L and Citizen Jake. Nakilala rin siya bilang producer ng mga naturang pelikula at kabilang pa dyan ay ang Happy Days Are Here Again noong 1974 ni Sirio Santiago at ang obra ni Lino Broca na Maynila sa mga Kuko ng Liwanag noong 1975. Noong 1976 inilabas niya ang kanyang unang full-length film na Itim, ang aming pakikramay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa iba pa nating chika for today, naging emosyonal ang aktor na si Derek Ramsey matapos niyang gawin ang isang tough exercise habang ito ay nasa Bali, Indonesia. Sa kanyang Instagram page ay binahagi niya ang isang video kung saan sumasailalim siya sa proseso ng isang
ehersisyo. Makikitang nakapiring ang mga mata ni Derek habang nakaluhod sa harap ng mesa na may mga lukot na papel. Kumuha siya ng isang bagay, sabay lagay sa kanyang dibdib at doon na siya napaiyak. Matapos nito ay inalalayan naman si Derek ng kanyang coach, tinanggal ang piring at niyakap. Anya, nung mga oras na yon ay samot-saring realizations ang kanyang naramdaman. Makikita ng mga full support o nagpakita ng full support ang kanyang mga kaibigan at followers sa kung anuman ang kanyang pinagdaraanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mga nakasubaybay sa buhay ni megastar Sharon Cuneta, isang importanteng balita para sa inyo. Going offline muna si megastar Sharon Cuneta mula sa kanyang mga social media account ng ilang araw. Kaya naman magsa-social media break muna raw siya at hindi muna gagamit ng kanyang cellphone. Ang anunsyo pa nga ni Sharon sa kanyang Instagram, tanging pamilya lang ang papansinin niya sa ngayon dahil nga mag-offline ito si megastar Sharon Cuneta. At sabi pa niya, no contact with friends and co-workers, family lang talaga. I need to detox. Yan ang kanyang pagigiit. At wala nang detalyeng binanggit si Ate Shawi kung ano ang nangyari. Pero ang sabi niya sa post, I will be out of touch for several days. My mind and emotions are gonna take a vacation from everything extra. Love you all. See you again soon. God bless you always. Yan ang kanyang mensahe. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinopla o umalma ang dating aktres na si Ellen Adarna sa mga naglalabas ng fake news tungkol sa umano'y pagtakas niya ng bansa at iba pang chika tungkol sa kanilang relasyon ng kanyang husband na si Derek Ramsey. Sa kanyang Instagram stories nitong August 27, ibinahagi niya ang screenshot ng isang Facebook na nagpost ng mga balita na walang katotohanan. Ayon kasi sa naturang post, namataan si Ellen na nasa airport papuntang Estados Unidos para takasan ang malaking pagkakautang at ang paghihiwalay nila ng asawa nitong si Derek Ramsey. Ayon pa sa post, umano'y 10 milyon ang utang ni Ellen. Pero may paglilinaw si Ellen tungkol dyan. Sabi niya, hoy, umayos kayo. Wala akong utang ever. LOL. I don't even have a US visa because I'm so praning with all the shooting there. LOL. Don't me. Dami niyong hanash. At samantala, wala pa rin formal na pahayag mula sa kanilang mag-asawa tungkol sa kanilang paghihiwalay. Ngunit, una na nga ng pinabulaanan ni Nanay Christy Fermin na ating binalita noong nakaraan na walang katotohanan ang chikang ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita.
Lahat din niyo po napakinggan ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justine Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.